The Graveyard Shift, Dahlia Horror Stories. Welcome back to Dahlia Horror Story. Ang kwento natin ngayong gabi ay tungkol sa naganasan ng buong pamilya namin noong 90s. Siguro 1996 or 1997 to nangyari. And I was like 7 or 8 years old. So, nangyari to ng isang gabi, ordinaryong gabi. Pagkatapos ng hapunan, nandun lang kami sa tindahan namin. Nagbabantay, nandun na din yung TV, nanonood kami. Ate ko, may kausap sa landline, nang biglang may babaeng lumapit sa tindahan namin, humihingi ng tulong. Ang sabi niya sa mama namin, kung pwede daw bang magtago siya sa bahay namin, kasi may humahabol sa kanya. Tinulungan siya ng mama namin, pinapasok siya sa bahay namin, binigyan siya ng tubig, pinapakalma, kasi walang tigil yung pag-iyak niya at takot na takot siya. Yung kuya ko nakasama namin noon, siguro mga nasa 10 years old siya. Yung babaeng yun, na siguro mga nasa 18 to 20 years old, ay takot na takot siya sa kapatid kong lalaki, na mga nasa 10 years old lang naman. So, ginawa namin, pinalayulan yung kuya ko. Ang nakakalapit lang sa kanya ay ako, ate ko, at yung mama ko. Hindi namin siya mapatahan. Ang sabi ng mama ko sa amin, gisingin nyo yung papa nyo na natutulog sa taas. Yung babae para siyang nagpapanik na wag nyo siyang gigisingin, wag nyo siyang tawagin. Sabi ng mama ko, wag kang matakot, asawa ko yun. So ginising pa rin namin si papa. Pagbaba ni papa, nakita siya ng babae, nagpanik talaga siya. Yung tindahan namin noon ay bakery at sari-sari store. So meron kaming malaking oven. Sa takot ng babae, napaluhod siya sa ilalim ng lamesa sabay nagtago siya sa ilalim ng oven. Kasi yung oven namin ay nakapatong sa isang malaking bakal. Tapos pinakalma ulit siya. Doon namin na-realize na takot siya sa kahit sinong lalaki. After nun, wala na ako naalala nun. Siguro pinatulog na kami. Ang sumunod na naalala ko ay pagkatapos ng ilang araw, may kumatok sa bahay namin na taga isang TV show. Hindi ko napapangalanan kung anong TV show to at kung anong channel to. Basta sikat siya noon, lalo na sa mga Halloween special. So alam mo na siguro kung anong palabas to. At sinabi sa tatay ko na, Sir, ikaw ba si yung pangalan ng tatay ko at patay na ho sinabi niya kami pangalan ng babae. Yung sinasabi niyang patay na babae, siya yung babaeng humihingi ng tulong sa amin nung mga nakaraang gabi. Ang narinig ko, ang sabi ng papa ko ay, oo, alam ho namin, itinawag na sa amin ng pamilya niya. So, ang kwento pala nung babaeng yon ay gusto niya magtago dahil may humahabol sa kanya dahil ni-rape siya. Ni-rape siya, pinabayaan siya sa hindi niya kayang umuwi sa pamilya niya at para sabihin ko ano nangyari sa kanya para siyang nawala sa sarili. Takbo, lakad lang daw ang ginawa niya. Hanggang marating niya yung bahay namin at nakita nga niya na puro kami babae, ako, ate ko, mama ko. Kaya siya humingi ng tulong. Pagkatapos no, namatay siya dahil sa medical condition. So, hinala lang namin. Hindi ta talaga siya nagkakakain. Hindi na rin siya nakakausap ng maayos ng pamilya niya. Nakatago lang daw siya sa kwarto.
yung babaeng yun ay may boyfriend. Pagkatapos ng libing ng babae, etong boyfriend niya, hindi niya kinaya yung nangyari sa girlfriend niya. Matagal siyang nakakulong sa kwarto niya. Tapos, pinapabayaan lang ng pamilya kasi nagluluksa siya sa pagkamatay ng girlfriend niya. Hanggang isang araw, naghuhugas ng plato yung kapatid niya. Tapos, parang may naaninag ata siya na naanino sa likod nung lababo nila. Kasi may bintana, yung kusina nila, may likod pa. So, yung tapat ng lababo nila ay bintana. Makikita mo yung shadow. Nakikita niya parang may gumagalaw na shadow. Tinawag niya yung mama niya. Tapos, at saka napapansin nila, ang tagal nang hindi lumalabas sa kwarto nung kapatid niya. Pagbukas nila ng bakuran nila, nakita nila nakabigti na yung kapatid niya. Sinubukan pa daw yung itaas nung nanay niya yung paa sa pag-asa na baka masave pa niya yung anak niya, pero patay na talaga. Sa kwarto nung anak niya, may suicide letter. Nakalagay doon, hindi niya matanggap yung nangyari sa girlfriend niya at gusto na lang niya mamatay para sundan to sa kabilang buhay. So hanggang ngayon, hinahanap namin to sa Facebook. Hindi na namin mahanap yung family ng babae. Kahit yung episode nung palabas na yun sa TV, hindi rin namin mahanap. Kung nasaan man yung mga kaluluwa nila, sana nahanap na nila yung kapayapaan. Dinrawin ko yung sketch ng mukha ng babae. Gusto ko sana ipakita dito pero wag na lang para mabigyan na rin ng kahit konting privacy yung pamilya niya. Hanggang dito na lang yung kwento natin. Good night.